Kasi kung alam mong medyo maramdaman mo kung parating na yung ano. Pero pag putukan na, ano ang nangyayari sa'yo? Ano nang katawan mo? Ganito kasi kapag mag-umpisa na putukan, ayaw ko na mag-drop. Tapos tumatayo yung dito ko, parang gumanyan na talaga. Oh. Wala na akong takot. Kung mamatay man ako, ano man mangyari. Wala na, gusto ko talagang lulusob na sa kalaban. Wala na akong takot yung may mangyari ba sa akin masama o ano dyan. Basta ang concentration ko, ano parang tumatayo na ito, parang lumalaki, parang sa naramdaman ko itong mga buko, tumatayo na eh. Yun. Sige ha, tapos yung katawan mo, ano nangyayari sa katawan mo? Oo, parang ano, kondisyon na talaga tayo na ano, parang gusto ko na magbakbakan ng sakto. Ganon? Hmm. Na, walang ano yan, walang kaba. Pag ganun, yung tipong, Hindi sir, Ganun na. sa umpisa sir, medyo yung hindi pa maputukan, sa gahalo ang kaba at saka ano ko sir, parang natakot ako ba o ano ko sir. Pero kapag umumpisa ng bakbakan, wala na yun, parang tumatayo na dito ko sir. Wala na akong takot. Wala, hindi ko na kinakabahan. Parang kinukonsentrate ko na paano ko patayan ng kalaban, saan ako mang maneuver, ganun. pero anong style mo pag ganun? Hindi naman galit ang umiiral. Hindi. Hindi, ganun talaga sir. Paano? Parang ano ko na, parang wala na akong takot sa kung mamatay man ako, wala na akong takot. Gusto ko talaga laban na lang. Hindi, dahil kaya, yan, sa tiwala mo sa dala mo, o ano kaya yun? Parang ganun sir. Tiwala ko at saka concentration ko talaga sir. Nagko-concentrate ka talaga na talaga ano? ako sir. Bago mag-umpisa yan sir, pag alis namin sa kampo, nanalangin pala, Oo. isa manalangin ko sa Panginoon yan sir. Kung ano man mangyari sa akin, ikaw nang bahala. Ganun parang. Mm. So, maramdaman ko na parang wala na akong takot. Sabi ko, ang isip ko minsan, kung panahon talaga ako ni Lord, nagpaalam mo na ako doon sa Panginoon na bantayan ko niya sa lahat na oras. Iwas na ko sa mga mabala o sa mga nga bagay. Iwas ako niya. Ganun. Nung bata-bata ka pa, ano yung una mong hindi makalimutan? Kasi napakahaba kasi ng career mo sa pakikipagyera. Nung bata-bata ka pa, yung mga 20s ka, ano yung una mong pinakamabigat na encounter? Ay, yung una na yung linusob kami ng sa detachment naman noon sa loob, walang bakod. So yung walang bakod sir. Paano yun? Dito? Oh, yung bakod namin bala lang. Kapag duty ka, kapag saan yung magtahol yung aso magharap doon, putok kami isang putok. Authorized kayo na Oo, mag-record authorized, sir. fire? Oo. Yun. Kung galing kami sa labas, kaya ganito ang sitwasyon pinasok namin ng area, kaya ang sabi doon, mga 700 ang kalaban. So ang nagpasok kami, sobra lang kami 50, sundalo at saka kapgo. So pagdating namin doon, sa area, wala nang kalaban, puro yung mga daon lang na na mga saging na yung baunan nila sir, yun na nadatna namin. So umuwi kami. Sama ko yung kapatid ko, uuwi kami sa bahay. Dala namin yung baril namin, sabi ko, pinga muna ako. Pagka medyo madilim na, balik kami sa kampo. Mga alas 7 ng gabi siguro yun. Tapos danan namin, kasada yan, malit lang kasada, yung pang pang karusa. Tapos may mga niyog, tapos may mga daming damo. Sabi ko sa kapatid ko, grabing dilim ganito sa atin, hindi natin makita. Dilim, una ka. Sus, adjust po lang ito, mati 14 mo. Na bakit to? Basta. Mga distansya ito yung mga 5 lipa. Para masama ang pakiramdam ko. Basta dandaan lang. Iharap mo dyan sa right side ang barila. So, pinauna ko yung kapatid ko. Yung sa akin, kapuro niya ng important ko. Ganun. Anong dala mo palagi? M14? 14, sir. Talaga yun ang paborito mo? Ang paborito mula nag-upgo ko, sir, yun talagang ko.
Ilang bisis sinabihan lang na palitan na. Sabi ko, ayoko. Yun talaga. Oo. Yun, maglakad ko, gaganyan ko. Dandahan lang. Sus, pagdating dito sa taas, sabi ko sa, yung may gusto magpumasok ng kapgo, sabi ko, to, timplahan mo ko ng kapibi. Tapoy ba? Sus, timpla. Iga ko, nag-brief na ako, sir. Mm. Sus, pumutok man. RPG, buti hindi nakaabot. Tapos pumutok to sa nadaanan sa likod namin, yung daanan namin, grabing putok. Sabi ko, prepare kayo. Yun. Kapag nagbihis ko, nag-show ng surpan ko, yung kargada ko sa lawas ko, yun. Lumaban kami ng gasto. Mga himaygit. Malapit sa oras yung bakbakan namin. Kung hindi lumipad yung 105, hindi siguro sila naginto. Lumipad mo yung 105, yung nag-atras sila. Kasi yun talaga yung, yun yung kwan talaga. Walang bakod yun sir, sa amin doon sa loob. Walang bakod. Ang bakod mo lang baril. Pero ikaw, kasi nung panahon mo, bilang kapgu, anong unit, ang dami mong unit pala na sinasamahan ng mga, Oo sir. kasi, kung anong reputasyon mo kasi talagang kung pwede lang, hiram-hiramin ka ng bawat unit. At saka sir, ang ano doon, yung ano, baba, yung hawak sa amin, 30 pipi. So, 39, 64, 27 IB, 38, isa sa 40. So, mula noon, kung may IB ba na papasok, ginagawa nila kung asset, sir. Kaya palagi kong maghunting ng baboy damo doon sa bundok, maghunting ng bayawak. So ikaw yun yung cover mo. So anong style? Sige nga, anong style mo naman sa paghahunting? At siyempre, Doon, siyempre, nakasuot ako ng mga butas-butas na baro, surpan, tapos may bag ako. Yung bag ko, may dala ko ng 45, minsan, yung 357, tapos may dala ko ng itak yung mataas, tapos may tirador ako, braming bato. Yun ang dala ko. Tapos aso. Isang 3 kami. Yung lahat na high ground yan, pinapasok ko. Kapag may marinig ko may tao, ginagapang ko yan. Titingnan kung may baril ba o wala. Kapag may baril, balik ko sa CP sa 64 doon, mag-report ako. pareho kayo ng style nung in-enlist namin na sa Kapgo eh. So sige, so ngayon, So kung maghunting kami ng baboy, magdaan kami sa kampo ng 64th. Yun si Lieutenant Espino. Yung CEO namin doon. Sabi ko, sir, maghunting kami. Sige, John. Minsan, tag 15 kami, 20. Hunting kami doon. Sabi niya, ganito gawin natin, John. Hindi na kami magpasok sa area. Sabi, simple kayo na nakapasok doon. Kami lang magbigay ng report. Tapos ganito gawin natin. Bawa may makita kayo doon na kalaban na outnumber ka mo, padala ka ng 2 tao dito, kami ang magtirada. Pero sa tingin mo nga outnumber ng kalaban, tirahin ninyo. so ganun palagi pala ang instruction sa inyo. So hindi na sila magrubing sa bukid, kaya kami naman nagrubing palagi. Maganting ng baboy na mo, kaya mula noon, parang numans lang ang area, sir. Kung makakita kaming armado, tirahin ka agad namin. So kasamahan ko yung mga yung mga Muslim, di ang mga masibiyo ko. Hindi lang Kristiyano to. Dinadala ko sila. Hindi man sila magkain mga baboy damo. Kaya ang sabi nila, may karido sila. Kung makita nila sa bukid, tirahin nila. Kung may armas, tirahin nila. Tapos kami ang alalay. Yun na. Maroon din yun. So gamitan lang. Makakuha sila makabaril ng baboy. Kung ilan sila, ihati-hatiin mo niyan, sir. Yung kanilang nakuha na balil party nila, ibigay sa akin, bigyan ko na ng isa karim sigarilyo, ganun. Yun na. Pag-uwi namin, okay man sila, pasalamat sila dahil sabi nila, marubing din nila ang bundok para mahanap nila yung mga karido daw nila. Puro nasa side sa government sila nga side, sir. So, masaya rin kami dahil kapag sabi ng CEO na, sige, kayong bahala doon sa bundok.
magbigay lang kami ng report. Kahit hindi kami kapasok pinasok na yung area Halos lahat ng bundok pinasok nyo. Kung kami, dito lang sa daan, pero kami, kayo. Ano na talaga? Yung hinaano namin lahat ng bundok yan, sir, kayo may mga baboy na mo. Yung pala yung sikreto mo na hunter ka talaga. Kung ano ka ng bayawak doon sa Pawas, sir, may tatlo kami, dalawa. Maraming bayawak sa Oo, Pawas. marami sir, malalaki yung sa Pawas, sir. Sige, anong style naman sa Pawas? Ang pagkana mo, yung dala kami aso. Tapos, pagdating doon, ina-target na mo yung bawa, medyo may high ground na walang tubig. Mm. Pinupuntahan ko yan, sir. Kaya dahil yung mga ibang mga rebelde, doon gagawan ng kubo. Mm. So, mamonitor ko yan. Pag mamonitor ko, naipasa ko na sa intelligence. O dadaan ko ba sa kampo, na ganito, doong area. May mga armado ko nakita, may kubo doon. Ano ang style ng Pawas na may video naman ako ng mga Pawas, pero anong style? Ganito ang Pawas nito, bawa, itong lupa natin ito. Sa gilid niyan, pus tubig na yan. Mm. Tapos yung mga damo na matataas, mga talahib, ganun. Mga tubig na yan. So yung may mga portion nga walang tubig, so yung mga bayawak doon yung mag-standby. So makapasok yung aso namin, nabuli ng aso namin doon sa yung side ground na walang tubig. Mm. Kapag mahuli ng aso, yung kinukuha namin. Yung pala. May na-encounter ka rin ba sa Pawas? May isang beses yan doon na ako lang nag-isa. Tapos yung kasama ko dalawa doon nagdaan. Mga siyam yun sila, pros armado tanan. Mm. Lahat sila. May payag. Tapos nampisa sila ba? Mm. Pagdating ko doon, layo pa ko sabi ng isa, pare, ukit ka siya. Sato ba, daan ka dito pare. Mm. O bakit? May nakuha daw sila na yung ahas na yung ganito kalaki. Kaya kumakain ka ng ahas, sabi ko, basta mayroon. Sabi niya, ibigay ko sa'yo. O saan? Pero armado sila yung mga baril na nakalagay dito sa gilid ng payag. Mm. Sa kubo. Na doon, sige, kukunin mo. Sus, pagkuha ko na, sige, salamat. Sabi ko, salamat. Pagkalakad ko ng dalawang lakad, sabi niya sa kasama niya, yung bay ko, sa ato pa, naitaho. Umandir na sa Kabgo, sa Bagulibas. Mm. Ang yung kasama niya, hindi maniwala. Yun ang commander ng Kabgo na butas-butas yung mga surpan sa mga baro niya. Hindi naniwala. Buti hindi naniwala sila. Kundi. Muntik lang sana ako doon. Gago yung tao na yun. Pagkakita ko mga isang buwan, sinabihan ko. Natira ko doon, hindi ko namatay. Patayin talaga kita. Lukuluk. Ay, napasensya ka talaga pare. Ganun. Huwag mo na ulitin yun. Kilala mo ako bakit sumbong ka doon sa mga rebelde, kasama nyo rebelde? Muntik lang ko doon. Ano yung mga muntikan ka rin? Kwento nga. Ano mga medyo muntikan ka rin? Ayun, muntik lang ko kung naniwala yung mga kasama niya, natira ko nila. Siguro napatay ko nila. Siguro kung wala, mag-isa. mag-isa ko, dalawa yung kasama ko doon nagdaan sa kabila. Dito ko nagdaan sa right side, papunta doon. Hindi ko alam mo na dyan pala sila. Tinawag ko niya. Kung magkain na ako ng ahas, may nakuha na sila. Yung paglakad ko na, manigay niya sa akin, yung nasabi niya sa kasama niya nga, yung tao na yan, commander yan sa Kapo, ganda yung importin niya. Yung importin ko may hawakan ng grips ba? Sige nga, ikwento mo nga yung pagmamahal mo sa M14 mo. Ay, grabe. Bakit M14 yung paborito mo? Ano yung gustong-gusto mo sa M14? Dahil nakuha ko talaga ang site na yun, sir. Mismo kada may mga ranger na magpasok doon, ako palagi magsama. So, tinuturuan nila ako, naganda na importin mo kuya, ilang click yan, 12 click ito, sir. Ganito gawin natin. Kapag malapit, ilagay mo sa 3C. Kung distance, lagay mo sa 12. Tapos mag-practice kami doon sa bundok. Tinuturuan talaga nila ako. So, dami na, hindi ko na mabilang, siguro natamaan ko doon sa maraming gira sa amin doon. 100 meters, ganito kalaki, sir. Tatamaan ko Samantalang kalaban yung pag sabi ko na yung ma-ranger ko sa kasama ko, 70 meters lang, distansya. 50 meters ang kalaban. Halos putok. Nakita ko talaga tumba. Paanong style mo pag
Kwan. Sige, mga tactics ha, para matuto ang mga henerasyon. Paano pag palo ng barilan? Paano yung style mo? Ang ganito lang ang kuhan ko, sir. Ganito, sir. Kasi siyempre, tinuturuan ko rin mula sa pag-training. Mm. Kahit nasa 45, Mm. may gaturo rin sa amin paano pagtira. Mm. So, pagka-state na yan, parang hindi na ako huminga, sir. So, para steady na yung kanang barrel ko, hindi na maganyan. Mm. Eh kung maghinga ka, kunting diferensya na yun, malayo na marating yung bala. Mm. Pagka-sintro na yan, siyempre may ano yan, sir. May ano yan, ang tawag yan. Front sight, sa front sight. Hindi, dito yung sa trigger na, sir. Slack. Oo. Slack ang tawag doon. Yung Ipagganyan. parang, Ano mo talaga yan. Mm. Tapos pag-state, sintro-sintro talaga, sir. Pero pag yung kalaban uma-assault sa'yo, ano yung style mo? Na para kalmado ka lang pumutok. Kasi kung minsan doon kinakabahan yung iba eh. Pag palapit, tumatakbo yung kalaban, Hindi na ako mag-sight, sir. Ano no? Ganyanin ko lang importin ko, sir. Nasanay ko sa baboy damo eh. Pag tumakbo ng baboy damo, hindi mag-sight. Ganyan, hawakan ko, ganito, ganyanin ko lang. Yung pala yung style mo. Dahil sa baboy damo. Na, Tapos kung mag-assault ng kalaban, maraming kalaban, hindi na ako mag-sight. Estimitin ko na lang. Single-single lang yan, sir. Kapag malapit ng kalaban na marami, automatic. Pero kung malayo, single-single lang talaga. Iwasan yung bala na paubusan ka ng bala. ganun pala yung style mo na yung mga style mo sa baboy damo, yun yung yun yung malaking tulong pala Malaking tulong din, sir. Okay. Yun ang ginagamit na may kung ano. Siyempre, ang baboy damo, ang bilis-bilis yan eh. Ganyan lang eh. So, ganyan, ano, dito lang yung bat ng baril. Ganyan lang. Estimitin mo na maka-advance ka lang ganito ka distansya. Dito mula sa ulo. Dito mula sa ulo, dito ang distansya. Dito yan tamaan, hindi yan sa ulo, dito yan tamaan. Sandali. Ang paghunting nyo na, maganda to, kahit ano-ano pinagkukwentuhan natin. pero ang baboy damo pala, hindi pala kayo yung, hindi pala silo ang silo, Ilocano yun eh. Ano yung kwan ba? Yung trap ba? Hindi pala kayo. Hindi, sir. Inaanting na may aso Baril. kami, sir. May aso kami, sir. Sige, sample. Ano yun? Paano? Ang bawa, yung isang area, iba dyan sa unahan yan, maraming yung mga damo na matataas. Tapos makita namin yung dinadaanan ng baboy na bago pa, sir. Papunta doon. So, yung aso, yung gadala ng aso, hawakan yung aso, hindi makapasok doon. Paano? Hawakan yung aso para hindi makaditso doon sa area na dapat namin puntahan. So kami, mamaneuver na doon sa likod dyan, sir. Mamaneuver na ikutan yun, sir. Tapos, kung dito ko, ang bawa ako gabantay dito, masukal dyan, dito ko gabantay sa labas, tingnan ko yung daanan, kabawi may mga daanan yan eh. So doon ka mag-plaster, tapos ang gawa namin para kung distansya ang dala ng aso, lagyan namin yung ganyanin namin yung pugon, bawa ko itali namin sa sir. Siyempre ang baboy damo, pagdating na dyan nga, alam niyo parang may gaharang, hinto talaga yan kapag malayo ang aso. Hinto yan. Pag ganyan-ganyan. So, masight mo talaga. Pero kung malapit ang aso, hindi mo pigilan, sir. Tits mo talaga. Yung target mo, ganyan lang, Lee. Ganyan lang ka. Estimated lang. Pero maamoy ka man ng baboy damo. Hindi, sir. Basta, sir? Hindi ka lang kumikilos talaga. Kahit kagatin ka ng lamok. Ang baboy damo, takbo, hinto ang trabaho nila. Kapag malayo ang aso. So, ikaw naman doon, kahit kagatin ka ng lamok, ganyanin mo lang para hindi ka marinig ng baboy na magkilos-kilos ka dyan. Pero ang ng amoy, ang talas ng pang-amoy niya. Depende yan, sir. Kung ang hangin papunta sa kanya, amoy yun ka, sir. Maamoy ka. Depende kasi sa hangin. Pero kung bisan kahit maamoy ka niya, sir, kung malapit ang aso, dito talaga yan. Ako, 2 beses ko tinumba ng baboy damo eh. Natamaan niya. Tapos nandiyan ako nakita ko niya. Yung aso hindi niya inabol. Ako sininteryan niya. Buti naano ko yung bunganga niya. Hindi kasi delikado rin yung Delikado, baboy. sir. Sige nga, ikwento mo. Yung mga baboy damo, yung mga aso namin, mga 7 yung baboy, ang mga aso namin pinatay ng baboy damo, sir. Yung dito niya, grabe ka, tulog. Kahit ako, 2 beses ko tinumba ng baboy damo eh. Buti na hawakan ko dito.
Tapos pinitira ko sa kasamahan ko yung baboy. Wala, sabi ko, diskasya ako. Mahilig mo kasi ako magbantay na noon kung saan banda yung doon ako talaga posisyon. Ganun ba? Hmm. Pero yun yung nagamit mong mga skill mo, mga pang-hunter na skill. Hunter, Yun sir. yung gamit mo sa pagkakapgo. Kasi ang daming unit pala yung natulungan mo. Oo. Tapos sir, ginagamit rin namin sa mag-maneuver mga maneuver sa yung baboy. Parang ginagamit rin namin siya sa encuentro, sir ba? Sige, sample. Paano nyo ginagamit? Baboy na mo, doon. Hmm. May narinig kang panang tao ng aso. Kailangan takbo ko talaga, manubiro mo na doon, sir. Kung saan papunta yung panang aso. Hmm. Doon ka posisyon yan, sir. Kasi Siyempre, alam mo, doon mabugaw niya. Oo. Paano na mabugaw doon yan niya? dito ang baboy na mo. So kung ganito kasi, ako interesado talaga ako makatira dahil kapag matira mo yung baboy, pagkatay yan, sir, yung kabilang abaga, sir, dito, sir. Hmm. Iyo yan. Iba naman yung, siyempre, yung katawan ni slice yun. Hmm. Mayroon ka parte doon, pero yung sulo na dito sa baga ng baboy o dito, sulo mo yun. Yung nakatama. Yung ba yung hatian? Yun ang kanang baboy damo na mag-ngantingan ng baboy damo. Yung pala yung hatian nyo. Yung naiwan na katawan, tatlong paa at isang dito sa una, yun hati-hatiin ninyo. Pero lamang ka na dahil ikaw nakatira, yung kabilang kita ng baboy, sa yun, wala namang magkuha yun. Ganun ba yun? Yun, kaya nga, interesado ka, gusto talaga yung maneuver ka talaga sa area nga dapat mong bantayan dahil gusto namin kami makatira dahil malaki yung madala Yung namin. sa'yo. Sige, sample naman paano mo nagagamit yung sabi mong pag-maneuver sa baboy damo sa gyera, sa laban sa tao. Ito naman. Parang ganun, sir. Siyempre sa gira, sir. Siyempre, minsan, ang posisyon sa kalaban sa high ground eh. Mm. So, hanap talaga ako ng paraan yan, sir. Pag sabihin ko sa kasama, sige, dito ko dadaan. Kayo ang magtira dyan, ako dito mamaneuver sa kabila. So, nakapalastar ako to. So, makatarget ko na sa kanila. Yun ang style mo. No, sir. So, gano'n naman din kasi ang NPA, tsaka meron talagang mag-entertain dito habang Oo. may mag-maneuver. Kasi kung Maneuver. frontal lang yan, Wala ka magawa kung punta na lang. Mm. Kailangan kung may tira dito, yung kumbaga sa tao may nagasigaw tapos may maneuver doon sa kabila. Yun na. Yun, dala mo yung mga, yung grupo mo, pag gano'n. Sir. 7 kayo. So, minsan yung iba kung magganti lang baboy damo, mga sibilyan, madami mong sama. Kaya gusto rin magkain ng baboy damo, sir. Pero pag encounter, yun yung, pag maneuver ka, yun yung piling-pili Yun mo yung talaga. pinipili ko yung mga tao na sinasabi ko sa nila, piliin, sabi ni President, yung mga tao mo, Commander, sir, ganito, sir. Itong mga tao ko ito, mga G's ang dugo ito. Yung mga 5, iwan yan. Ano, G's ang dugo? Oo. Parang Yung tibay talaga. puro krusonada. Kusnada talaga, sir. Masaya man sila basta akong kasama nila. Imbes, kaso sa pagado ng panahon, siyempre ako ang una eh. Mm. So, sila ang susunod. Bawa kung magputukan na, ako muna tirahin ng Kalaguan bago sila. Yun, masaya ang kasama, mga tropa ko kapag akong kasama nila. Kung ganun talaga ang buhay, kapag nasa piitan na, laban talaga. Huwag ka lang masyadong kumpiyansa at saka yung sabi ko na ilagay mo lang sa isip ninyo na kung mamatay tayo, mamatay rin sila. Hindi, ikaw ba, sa gyera, iniisip mo rin ba na mamatay ka? O wala? Sa umpisa, sir, Paano? Kung Di ba, umiinit na yung... kung ano na? mag-umpisa na baka wala na ako naramdaman sir natakot sir. Kung mamatay wala na ako naramdaman dyan. Tapos, di ba sabi mo, sa umpisa may counting... Sa umpisa sir, yung move pa kami, sir. Habang move pa kami, siyempre, minsan maalagay si isip mo, puta ba siya, baka na dyan naka-plaster yan. Minsan makabaka rin ba? Mm. Pero pag umpisa nagbakbakan, makaamoy na po ng pulbura, wala na yun. Ganon talaga, yung effect ng pulbura sa'yo. Sige sir. Wala na akong takot na patay na akong patay. Kaya sabi ko, binibiro ko na ulit ko na siya, sabi tatay na, grabing galit na palagi sa akin, kay saan gira doon ako. Sabi ko,
takot mo namatay na anak mo tayo, buti kong gwapo. No? Yung mo tawa, galit sa tatay sa akin. Yan ang third episode ni Commander June.